Ngayon po ay ating pinagdiriwang ang kapistahan ng isang dakilang santo, ang si San Jose po. At yung gospel nating bukas ay maaari nating i-relate din sa naging buhay niya. Kasi bukas po ay ating pag-uusapan ang pagbabagong anyo. Kumbaga kahit si San Jose ay nagkaroon ng sarili niyang pagbabagong anyo, hindi ba? Dahil meron na siyang mga plano sana para sa kanyang buhay, para sa kanyang sarili, pero nung nagpakita ang anghel ng Panginoon sa kanya at sinabing ito ang gusto ng Panginoong gawin niya, nagbago ang lahat ng mga plano niya sa buhay. Yun ang sinunod niya ay yung nais ng ating Panginoon. At kumbaga, sa ating buhay, ganito din tayo nagkakaroon ng pagbabagong anyo. Kapag sinusunod natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay at hindi yung kung ano yung nais natin o yung kalooban natin. At para mas matutunan pa natin ang pakikisalamuha sa iba at ang pakikiisa sa kanilang layunin, kailangan nating lagpasan ang sarili, lumabas at magbagong anyo ayon sa kalooban ng Diyos upang maging maningning ang ating kakayahan at umagos ang kanyang biyaya. Ito ang pagbabagong anyo ni Jesus ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo. Sagana ang aanihin, pero kaunti ang mag-aani. Siguro sa panahon ngayon, nakikita ko na paunti ang bukasyon. Parang kakaunti ang tumutugon sa panawagan ng Diyos na maglingkod sa kanyang anihan. Ano nga ba talaga ang dahilan? Siguro magandang tingnan natin, ano bang mayroon sa kultura ngayon? Nakapuna-puna. Sa aking palagay at obserbasyon, masasabi ko ng panahon ngayon ay may kulturang what is easy and what is pleasurable. Ano ba yung madali? Ano ba yung masarap? Ano ba yung hindi ka mahihirapan? Kasi mga taong gusto nila, yung bang tipo na can get things easily. Yung tipo na pag naglaba ka, imbis na batsa palo-palo, ngayon, washing machine. Iba pagka naglilinis ng ang kanilang mga baldosa o kanilang mga flooring, kagamit ang floor polisher. Dati, nagbubunot ka. Ngayon, magsipilyo ka. Dati, di ba? Gumagamit ka ng machine. Bubukas mo lang yung bibig mo. Pero dati, talagang sisisilingin ngipin mo paglilinis. Talagang ang tao ngayon, pinadadali lahat ng bagay. Pag ikay magpapaluto ng sinigang, kailangan aakit ka pa sa puno ng sampalok para kumuha ng sampalok. At iyong pakukuluan o ilalagay sa kanin para maging maasim. Ngayon, nor lang lalagay mo. Masabaw na yung at maasim na ang iyong ulam. Mga kaibigan, sa ating karanasan ngayon, sa siyensya ng mga tao, ang gusto niya, padaliin ang mga bagay-bagay and to make yourself more convenient. Lalo yung mga magulang ngayon, paano mangaral sa anak? Alam mo anak, kita mo lahat ginagawa ko para sa iyo. Huwag ka nang mahirapan. Ayoko nang maranasan mo yung hirap na dinanas namin noon. Pero kita mo anak, sa kabila ng binigay namin sa iyo lahat. May hatid sundo. May tutor ka pa. May baong ka pa anak. Pero tinanong grades mo anak, bagsak pa rin. Samantalang kami nung bata kami anak, kung kami nag-aaral, walang kuryente, naglalakad lang kami, walang libro. Pero anak, ang gagaling ng bata ngayon, noon, nakapag-aaral ng mabuti. Saan kami anak nagkamali? Alam mo ninyo mga kaibigan, saan nga ba nagkamali ang mga magulang ngayon sa pagpapalaki sa anak? Ito yung walang iba kung hindi sa kanyang pagtuturo na anak, huwag ka nang mahirapan. We lost that sense of pain. We lost that sense of suffering. We lost the sense of sacrifice. Paano magiging epektibo ang paanyaya ng Panginoon sumunod sa Kanya? Kamukha sa mga alagadong tawagin niya. Sumunod kayo sa akin, iwanan nyo ang krus at pasarin nyo iwanan ninyo ang inyong buhay at pasarin nyo ang krus araw-araw. Mga kaibigan, hindi madaling sabihin yon at di rin madaling gawin yon, yung pasanin ang krus araw-araw. Kaya mga bata ngayon, nag-aaral, ayaw nang mag-aral, kumokopya na lang. Mga tao nag-a-apply ng trabaho na ginagawa nila, pinadadali, nagpapadulas.
ayaw na nating magpakahirap. Paano pa magiging matimyas sa mga tao ang pagsunod na mayroong sakripisyo? Ito mga kaibigan ay dapat nating balikan muli. Ang sabi ng Panginoon, ang kaligtasan ay nasa pagpapasa ng krus. Kung paano nahirapan ng magulang, ituro sa anak ang maghirap. Dumaan tayo sa procedure, dumaan tayo sa proseso. Kasi kahit sa ating gobyerno ngayon, maglagay ka lang, dadali lahat, pampadulas. Ayaw namang sipagtiis. Gusto nilang yumaman, nagmamadali. Ayaw namang magtrabaho, napakatatamad. Paano ka uunlad kung di ka magsisipag? Ngayon, ang mga Pilipino na hindi na trabaho, nakatunganga pa. Kaya aga-aga na sa inuman, kaya aga-aga nagsasugal, kaya aga-aga nagsasabong, ayaw magsimba. Paano nga magiging ang atmosphere ng pagsunod sa ating mga anak? Nakita ito kung ganyan ang environment ng ating lipunan. Puro katamaran, walang pagtitiis, walang sakripisyo. Palagay ko ito sa magandang pagkakataon na ibukas natin sa ating isipan ang pananaw na ito. Kasi sabi ng nanay ko, yung aral na ito, anak, hanggang maliit ang kumot, magtiis mamaluktot. At pag malaki na ang kumot, saka mag-inat-inat. Kung ganyan ang kultura ng mga Pilipino, palagay ko, lalong magiging matimyas ang pagsunod. Sapagkat naintindihan mo na ang pagsunod ay pagpapasan ng krus araw-araw. And I think, when the church is persecuted, when the church suffers, ito yung mga time ng simbahan ay nagpo-flourish. Dahil masyadong komportable ang ating kultura sa Pilipinas para sa Kristiyano, mga Katoliko, tuloy ang mga Pilipino tamad sa pananampalataya. Pero kung Pilipino ay mayroong pagtitiis ang paniniwala ko, lalo magiging matimyas ang kanyang pagsunod. Kaya nga ang Juan de la Cruz ay John of the Cross. Sabi nga, in the evening of our lives will be tested in love. That's according to John of the Cross. Ang bawat Juan de la Cruz ay nagpapasa ng krus sapagkat naniniwala siya sa pagsunod kay Jesus. Naroon ang liwanag ng tagumpay at kaligtasan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Pagpalain kayong lahat ng maawaing Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Mga kaibigan, ito si Father Egay de Jesus, Parish Priest ng Nuestra Señora de Lourdes Parish, DRT, Bulacan. Salamat po.